Pagdating pa lamang ng Lao People's Democratic Republic, naging abala na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga aktibidad. Una na dyan ang pagpapaigting sa ugnayan ng Pilipinas sa katabing bansa na Vietnam. Alamin natin yan sa Sentro ng Balita ni Clazel Pardilla. Pinaigting pa ng Pilipinas at Vietnam ang strategic partnership ng dalawang bansa. Kasunod ito ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro ng Vietnam na si Pham Minh Chinh sa Vientiane Lao People's Democratic Republic. Matatandang nilagdaan ang Rice Trade Cooperation na layong siguraduhin ang commitment ng Vietnam sa pag-export ng bigas sa Pilipinas. May kasunduan din ng dalawang leaders sa agriculture at cultural cooperation at ang incident prevention sa South China Sea. Ayon sa official state-run news agency ng Vietnam, iminungkahi ng punong ministro na itaguyod pang economic trade cooperation. Kasama rito ang panukala na mas maging bukas ang kanilang kalakalan at itaas ang bilateral turnover sa $10 billion sa susunod na taong 2025. Inirekomenda rin na palawigin pa ang kooperasyon sa artificial intelligence at digital economy. Nangyari ang bilateral meeting isang araw bago umpisahan ang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Mahalaga ang pagtitipon na magbibigay daan para talakayin ang mga rehiyon at global issue. Inaasahan ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga foreign leader. Isusulong ng punong ehekutibo ang interes ng Pilipinas, kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Itutulak din niya ang pagpapalakas ng ating ekonomiya at paniniguro na maayos ang kapakanan ng bawat Pilipino. Tatalakayin ang pagtugon sa banta ng climate change, natural at sakunang gawa ng tao, pati ng transnational crime at economic downturns. My participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Bibigyan diin ng Pilipinas ang posisyon ng bansa bilang most dynamic at best performing economy sa Asia sa gagawing ASEAN Business and Investment Summit. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtutok sa pag-angat ng ating ekonomiya. 82 outcome documents ang inaasahang matatapos sa summit, kabilang ang deklarasyon ng ASEAN leaders sa pagpapaunlad ng ASEAN Outlook sa Indo-Pacific, pagpapalakas ng biosafety at biosecurity at pagpapaigting ng kooperasyon laban sa droga. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.